Ganito ang pagkuha ng marble stone o marmol. Ang malaking slab ng marble ay dahan-dahan nilang itinutulak gamit ang excavator upang hindi ito mabasag. Nilalagyan din nila ng lupa o graba ang pagbabagsakan nito. Ngunit minsan ay nagka-crack at nababasag pa rin talaga ang marmol. Ito ay kuha sa isang marble mine sa Colorado, USA. Ang mga taong ito naman sa China ay sinisinsil ang pahabang bloke ng granite stone. Sa India naman ay mano-mano nilang tinitibag ang granite na ito. Ang batong granite ay mas matibay kumpara sa marble. Ngunit kung hindi ito ma-handle ng mabuti ay nababasag din ito. Madalas ginagamit ang marble at granite bilang floor tiles, kitchen countertop at syempre sa lapida. Ito ay isang marble quarry sa Drama, Greece. Halos buong bundok ay gawa sa marble. Kaya sa labas man o sa loob ng bundok ay nakakakuha sila ng marble. Nakakamangha ang loob ng tunnel. Bawat sulok ay marble ang makikita. Ngunit nakakatakot din isipin na baka ito'y bigla na lang mag-collapse. Sa loob ay dahan-dahan nilang hinihiwa ang bundok ng marble into smaller and manageable blocks na kayang hakuti ng mga wheel loaders at dump trucks. Ang mga bloke ng marble ay dinadala sa processing facility at gamit ang wet saw, hinihiwa ito sa mas manipis na slabs. At ang kapal nito ay nakadepende sa kung anong produkto ang gagawin dito. Tapos, pinapolish upang maging smooth at mas kumintab pa ang marble. Ngunit alam nyo ba, ang isa sa mga pinakamahal na marble sa mundo ay matatagpuan sa Italy. Welcome to Carrara, Italy, ang lugar kung saan nakukuha ang isa sa mga pinakamahal na marmol sa mundo. At ito ay tinatawag na Kalakata Marble. Ang isang slab nito ay maaaring umabot ang halaga sa $10,000 o humigit kumulang 580,000 pesos. Ayon sa Business Insider, may mga Kalakata Marble na ang 1 square foot na presyo nito ay nasa 23,000 pesos pataas. So bakit nga ba napakamahal ng Kalakata Marble? Mataas daw ang presyo nito dahil sa dalawang bagay. Una, maganda ang kulay at natural design nito na talagang nagugustuhan ng mga bumibili. Pangalawa ay rarity. Kaunti lang kasi ang supply nito dahil dito lang ito nakukuha sa Apuan Mountains ng Carrara, Italy. Mababa ang supply, mataas ang demand, kaya mataas ang presyo nito. Kahit napakamahal ng presyo ay marami pa rin ang bumibili nito, lalong-lalo na ang mga mayayaman dahil itinuturing nila itong luxury product. Ito din ay classic na marble at ang kulay at natural design nito ay madaling ibagay sa mga interior designs. Paano naman kaya nila kinukuha ang marble sa bundok? Drill and saw. Yan ang 2 steps na kanilang ginagawa. Una ay pagdi-drill. Gamit ang malalaking drill machine ay gumagawa sila ng strategic na mga butas sa bundok. At sa mga na-drill na butas ay ipinapasok nila ang diamond wire saw. At ganito ina-assemble ang diamond wire saw. Bukod sa wire saw, ay gumagamit din sila ng specialized chainsaw cutting machine sa mga parte o sitwasyon na mas mainam itong gamitin. Dito sa Pilipinas ay meron din tayong mga minahan at quarries ng marmol. Isa na nga dito ay matatagpuan sa isla ng Romblon, ang marble capital of the Philippines. Namanghanga noon ang vlogger na si Colas sa dami ng marmol na nagkalat sa daan. This really is the kingdom of marble. Like they even use marble as the base for their barriers on the sides of the roads. At sa iba't ibang produktong gawa sa marmol ng mga taga-Romblon. At sa Rizal ay meron ding quarry ng marmol. Mga ka-awesome, kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!